Okay, magandang umaga po sa bawat isa at Happy Lord's Day. Every Sunday morning po pinag-aaralan natin ang Book of Titus at tinuturuan po tayo ng Book of Titus. Unang kalooban po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, tayo po ay magsisi po at manampalataya. Yan po ang number one will ng Panginoon. Kaya nga 2,000 years ago, ang ating pong Panginoong Kristo, siya po ang may likha po ng lahat. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ, everything that you see ay nalikha sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. At sa pamamagitan din po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay nabubuhay. Kung wala po ang Panginoong Kristo, wala pong existence ang lahat po ng tao ngayon. Pero 2,000 years ago, ang bugtong na anak po ng ating Panginoon ay nagkatawang tao upang mamatay po sa kasalanan. Bakit? Upang ang sino man ang magsisisi po sa kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ ay pwede pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang Book of Titus po, tayo po ay tinuturuan na ibig sabihin ba, Brother RJ, pag ako ay saved na at ako'y patungo na ng langit, yun ba ay sapat na? No, hindi po. Tinuturuan po tayo ng Book of Titus, kung ikaw ay nagsisinat na nampalataya at ikaw ay mananampalataya na, kailangan mong maging bahagi ng isang lokal na simbahan. That's right. Bakit, Brother RJ? Kasi kailangan mo ang disiplina ng Panginoon through the local church. Amen. Kailangan mo ang teaching and warning ng Panginoon through the local church. Hindi po tayo, halimbawa, si Brother Rocky, gamitin ko na po, meron siyang mga binabible study sa Makati. And probably some of them ay na-save na or nag-profess na. Ang tanong, sapat na ba? Naiwanan na lamang siya, Brother Rocky, sila doon? Na save na lang sila? Yeah. No, kailangan magkaroon ng church. Ganun din po Amen. ginagawa That's natin sa Candelaria and so on and so forth. At yun po ang Book of Titus. Amen. Kaya nga sa mga bisita po namin po ngayon, unang kalooban po ng Panginoon, ikaw ay maligtas. Mm-hmm. Ikaw ay maligtas. At maging bahagi ka ng katawan ni Kristo sa isang lokal. Upang ikaw ay makita yung pagtuturo ng Panginoon, pagdidisiplina ng Panginoon, at pagwawarning ng Panginoon. At ito pong Book of Titus, si Titus po ang iniwan ni Pablo sa island of Crete kasi hindi nila natapos yung organization ng mga churches. Sa isang kadahilanan, hindi natin po alam, napilitan po si Pablo umalis at iwan po si Titus. Pero alam ni Pablo, hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Kaya iniwan niyang trabaho kay Titus, ikaw ang mag-organize ng mga churches sa mga syudad ng island of Crete. At sa gitna po ng trabaho ni Titus na mag-organize po ng mga churches, meron pong kalaban, meron pong kontrabida. Yun po ang mga false teachers. At sa huling bahagi po ng chapter 1, habang may trabaho si Titus na mag-organize ng mga churches sa different cities ng Crete, dinescribe po ni Pablo dito yung mga false teachers. Nakita natin po last week sa verse number 10, in-explain po dito ni Pablo kung sino yung mga false teachers na ito. Kung paano sila unruly, paano sila vain talkers, at paano sila deceivers. In-explain din ni Pablo. Nakita po natin yan last week. Nakita din po natin last week kung ano ang kanilang nature of teaching. Paano sila nagtuturo, paano sila nandadaya, paano nila sinasubvert, paano nila dinidestroy ang mga tahanan. At higit sa lahat, nakita din po natin last week, ano ang motivation nila? Bakit sila nandadaya? Bakit sila nagpo-false teaching? Bakit nila ginagawa yun? Para sa kanilang financial gain. Yun po ang mga false teachers. Now, ngayon po umaga, ipagpapatuloy po natin kung paano po in-explain ni Pablo ang mga false teachers po nito. But today, ipapakita po sa atin ng scripture kung paano ang corruption ng kanilang mga pag-iisip, ng kanilang mga konsensya at ang kanilang mga gawa. In-explain po dito ni Pablo. Now, babasahin ko po yung Titus chapter 1, verse 14 to 16 at sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Titus chapter 1, verse 14 to 16. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure, all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in words they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Shall we pray?
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon dahil meron po kaming salita po ninyo na inyo pong binigay po sa amin. Kung wala po ang Bible, Panginoon, kami Panginoon ay clueless. Kami Panginoon ay nasa kadiliman, hindi namin makikilala kayo, hindi namin makikita ang kalooban po ninyo sa amin, at hindi namin kayo mapupuri sa inyo pong katotohanan. Salamat dahil meron kaming inspired and preserved Word of God sa aming pong mga kamay. Panalangin namin naman sa pag-aaral namin today, sa aming sa umagang ito, bigyan nyo kami ng tulong na properly namin ma-interpret ang Titus chapter 1 upang properly namin malaman ang truth ng inyong salita at ma-apply namin po ito sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami kung sa aming kalagitnaan ay meron pong mga tao na nagpo-profess that they know God, but in reality, wala silang tunay na relasyon po sa inyo. I pray na ang araw pong ito ay sila ay maligtas. Tulungan niyo po kami. I pray that the Holy Spirit work in us. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po, kung papansinin niyo po yung verse 13, sa huling bahagi ng verse 13, after explaining yung mga false teachers, inutusan ni Paul si Titus, sabi niya, rebuke them sharply. I-rebuke mo sila, Titus, sharply ng matindi. Bakit? That they may be sound in the faith. That they may be sound in the faith. Yung verse 14 po, dito, ini-explain po ni Pablo anong ibig sabihin ng pagiging sound in the faith. Using the negated participle, not giving heed, yun po ay negated participle sa grammar, ginamit ito ni Pablo upang ipakita ano ang ibig sabihin ng isang mananampalataya na sound in the faith. I-rebuke mo sila po, Titus, that they may be sound in the faith. And then verse 14, it explains what it means to become sound in the faith. Una, binanggit niya dito na dapat hindi sila nag-give heed. Anong ibig sabihin, Brother RJ, ng not giving heed? Ang ibig sabihin po nun is not to turn the mind toward. Yeah. Hindi mo ilalagay ang utak mo, ang pag-iisip mo, ang understanding mo sa bagay na yun. Pangalawa, ito din po ay nagpapakita na hindi ka magbibigay ng atensyon sa mga bagay na ito. Ang pagiging sound in the faith ay dapat wala kang binibigay na pag-iisip or atensyon sa mga error. At dito, nagbigay si Pablo ng dalawang sources of corruption of one's faith. Sabihin ko po sa inyo, hindi ka pwedeng maging sound in faith kung meron kang atensyon sa mga error. Kung halimbawa ako, Kristiyano ako, na gusto kong maging sound in the faith, pero makikinig ako ng mga false teaching sa YouTube. Dahil entertaining yung preacher na ito, pero false teaching naman ang kanyang binabanggit. Do you think magiging sound in the faith ako dito? Ang sabi ni Paul, in order to become sound in the faith, you should not give attention to sa dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay, Paul? Una, yung Jewish fables. Yeah. Jewish fables. Ano yung Jewish fable? Pag sinabi pong fables, ibig sabihin po nito, ito po yung mga fictional narratives, stories, or teachings that are not grounded in the scripture. Yun po ang mga fables. At in-identify dito ni Pablo na ito ay Jewish fables. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung nagpapatungkol sa mga dietary regulations ng mga Hudyo. Yung po mga ritual washing, yung mga purity laws ng mga Hudyo na kwento-kwento pero hindi naman nakabase sa salita ng Panginoon. Yun po yung Jewish fable. Go over for example in 1 Timothy 4:3. In 1 Timothy 4:3. Go over in 1 Timothy chapter 4 verse number 3. Forbidding to marry and commanding to abstain from meat which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Yung mga Hudyo, sasabihin nila, bawal kang kumain nito. Bawal mong gawin yung mga bagay nito. Bawal kang kumain ng hindi naghuhugas ng kamay. Bawal mong kainin itong mga unclean animals na ito. Bawal mong gawin ito. Yung pong mga fables na ito po yung mga Jewish fables na man-made tradition, na kwento, story, na hindi po nakabase sa salita ng Panginoon. At ang tanging ang promotor po ng mga ito sa Crete, nung panahon ni Pablo at ni Titus, ay mga Hudyo. Huwag kang magbibigay atensyon, not giving heed to Jewish fables. Yun po yung una. Pangalawa, na source of corruption of one's faith na binanggit niya dito sa verse 14,
yung pong commandments of men. Utos po ng mga tao. Utos ng mga tao. Ito pong pangalawang ito po yung mga humanly devised rules and regulation imposed as divine requirement. Halimbawa, sinabi ko, inutos ko ito. At sinabi ko, ito ang utos ng Panginoon. Pero in realidad, wala naman to sa Scripture. Yun po yung commandment of men. For example, go over in Mark chapter 7. In Mark chapter 7. In Mark chapter 7, verse 7 to 8. Mark chapter 7, Mark chapter 7, verse 7 to 8. Babasahin ko po, sundan ninyo ako sa inyong pong mga Biblia. Mark chapter 7, verse 7 to 8. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such like things you do. So ito po yung mga commandments of men na kailangan mong hugasan ito, kailangan mong huwag kainin ito, huwag gawin ang bagay ito, at inaangat nila yon ng mga false teachers na mas importante kaysa sa salita ng Panginoon. Ganan po ang mga false teachers sa island of Crete. Ang sabi ni Paul, in order to be sound in the faith, don't give your attention. Don't put your mind on these Jewish fables and these commandments of men. Ang tanong sa ating panahon, meron bang gumagawa ng mga Jewish na mga fables at mga commandments of men? I don't know kung kilala nyo isang teenager, ang sinabi ng teenager na yon, nagpakita daw sa kanya ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at i-restore daw niya ang tunay na simbahan. Tapos meron, ang kwento pa niya, meron isang angel na ang pangalan ay Moroni na nagpakita sa kanya ano yung GPS location ng golden plates at pinuntahan niya yung golden plates at tinranslate niya ito into Book of Mormon. Yung kwento na yon, sa tingin niyo kapanipaniwala? Pero sabihin ko po sa inyo, ang dami pong Mormon ngayon na naniniwala sa kwentong yan. May isang Pilipino during the time ng World War I, nagpakita daw sa kanya ang Diyos Ama at tatawagin daw siya na may isang tao daw na manggagaling sa silangan, the Far East, at siya daw ang magre-restore ng nag-apostate ng mga church. Ibig sabihin, yung mga churches daw na tinayo ng Panginoon, ng mga ni Apostol Pablo, lahat daw sila ay nawala at naging corrupt at naging apostate. Ngayon, itong Pilipino na ito ang magbabango ng tunay na simbahan. At kung sino man ang makakapasok sa simbahan or sa iglesia na ito, yun lamang ang iniligtas ng Panginoon. Yun ang kwento niya, yun ang kanyang fable, yun yung kanyang narrative. Ang tanong, marami bang nag-give heed sa ganung fable ng mga Pilipino? Ang dami pong iglesia ni Cristo po sa ating pong panahon. At meron din isang tao ng pangalan ay William Miller, nang sabi niya, 1844, babalik na ang Panginoong Kristo. Yan na, parating na ang second coming. Yan na yung rapture, pumalya. Hindi dumating noong 1844. Ngayon, si Ellen White naman ang nag-justify ng yun. At ngayon, meron tayong Seventh-day Adventism. So yung pong mga ito, as an example, ang kanilang foundation ay nakataya, nakabaon o nakasandal sa isang kwento na hindi base sa salita ng Panginoon. Sa tingin natin, parang akala natin ay kwento lang yan, hindi madaling paniwalaan yan. Pero I tell you, ito pong mga Seventh-day Adventism, mga Mormon at mga iglesia po ni Cristo, ang dami po nilang tagasunod sa ating pong panahon. Bakit? Because they give heed to these things. Ang nakakalungkot, marami pong Baptist churches na pag tinignan niyo po, the way they preach, yung mga preacher, nakabase na sa kwento na hindi naman scripture. Sa commandment of men na wala naman sa salita ng Panginoon. And bilang mananampalataya, you need to be careful. Kung yung bang napapakinggan ninyo, hindi ibig sabihin Baptist preacher ito, kailangan mong i-examine kung yun ba ay nakabase sa clear Word of God na meron tayo. And in order to be sound in faith, dapat ganun ang bagay na gawin natin. So, sa huling bahagi ng verse 14, yung pong the turn from the truth, in-explain po dito ni Paul yung men. Yung pong the turn from the truth, yung po ay ina-explain niya yung sino yung men na nagbibigay ng commandments. Ang ibig sabihin po ng the turn from the truth, sila po yung mga tao na bumaling, tumalikod,
sa katotohanan. Itong mga false teachers na ito, yung men na nagbibigay ng commandments of men that turn from the truth, yung pong mga men ito, meron silang knowledge of the truth, pero they choose to depart from it. Alam nila yung truth ng Scripture, itong mga false teachers na to, contextually, mga false teachers na ito, alam nila yung truth, pero they decided to depart from the truth. Ginamit ni Paul dito yung middle voice na the Greek word, you can check it at home, pero ginamit niya yung middle voice upang ipakita they intentionally depart from the truth. Alam nila yung truth, hindi ito yung parang aksidente na parang, ay parang nalaglag ako palabas sa katotohanan. No, they know the truth, but they choose to depart from the truth. Ito po yung mga men na nagbibigay ng commandment ito. At dito, bilang si Titus ang iniwan ni Pablo, kaya kailangan niyang i-rebuke sharply. Nabanggit niyo nung verse number 13, Titus, you need to rebuke them sharply kasi yung kanilang teachings ay umaakit ng mga mananampalataya palayo sa katotohanan ng Scripture patungo sa kamalian. Itong turning away from the truth explain kung bakit kailangan nilang i-rebuke sharply. So that's verse number 14. So, verse number 15, pagkatapos ipakita yung description ng sound and faith, sa verse 15, nagbigay dito si Pablo ng dalawang klase ng tao. Dalawang klase ng tao. In verse 15, as Paul concludes chapter number 1, he described two kinds of people. Una, yung mga taong pure, sakdal, or puro. Pangalawa, those who are defiled. In-explain dito yung unang group ng mga pure, those who are pure, ang ibig sabihin po nito, purified. Halimbawa, bibili ka ng tubig. Ano mas gusto ninyo? Yung bang mineral or criminal? Criminal water or mineral water? Mas gugustuhin mo yung mineral kasi purified yun. Yung criminal, mukha lang siyang mineral pero criminal water yun. Pero yung pure na tinutukoy po dito, ito po yung mga tao na nalinis at na-justified, spiritually cleansed by the atoning sacrifice of Jesus Christ. Yung pong word na pure, ito po ay soteriological term. Kung ikaw ay tao na nakaranas ka ng kalinisan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang dugo na nadanak sa krus at nalinis ang iyong kasalanan, you are pure. Yun ang tinutukoy na unang grupo po dito. Yung pangalawa pong grupo na tinutukoy dito, yung pong mga defiled. Ito po yung mga tao na hindi nakaranas po ng paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo. Na hindi ibig sabihin ikaw ay nabaptize na, ikaw ay church member, ikaw ay pure. Kailangan i-make sure mo, kaibigan, kung ikaw ba ay naranasan mo ang paglilinis ng ating Panginoon. At ang sabi dito ni Paul, dun sa mga taong pure, unto the pure, all things are pure. That's right. Para sa mga taong sakdal, nalinis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ay puro na. So, in context po, para sa mga mananampalataya, walang creature. Kung halimbawa, ang sabi ng commandment of men, sabi ng mga Jewish fable, bawal kang kumain ng galunggong kasi walang kaliskis yan. Bawal kang kumain ng hipon kapag kainan, iwasan mo yung mga hipon kasi ceremonially unclean yan. Ang sabi ni Pablo, para sa mga pure, sa mga ligtas na, all things are pure. That's right. Hindi na natin kailangang sundin yung mga uncleanness na tinuturo ng mga Jewish false teachers na ito. Sinasabi dito, no creature or lawful practice is defiling. Hindi na ang nagpaparumi sa mananampalataya kung ano yung kinakain natin, kung ano yung iniinom natin, kung ano yung sineselebrate natin. Ang nagpaparumi sa atin ay kung ano ang nasa puso natin, kung tayo ay nagkakasala. Kaya sabi niya dito ni Paul, in relation sa mga Jewish fables and commandments of men, na huwag mong kakainin yan, huwag mong hahawakan yan, sabi ni Paul, unto the pure, all things are pure. All things are pure. Go over, for example, in Romans chapter 14. Tingnan niyo po ito. Romans chapter 14. Romans chapter 14, sa kanya pong sulat sa mga Roman churches, nagbigay din ng prescription si Paul na unto the pure, all things are pure. Basahin natin po yung Romans 14, verse 14 to 20.
Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 14 muna, and then pagkatapos po nun, verse number 20. Verse 14, ready? Read. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Verse 20, ready? Read. For me, destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. So, ang context po nito, binigyan ng sinabi ni Pablo, may mga church members sa mga Roman churches na kumakain pa rin sila ng mga unclean animals na ceremonially sa Jewish custom ay unclean. Meron ding mga church member dito na nagse-celebrate sila ng mga holidays. At ang sabi dito ni Pablo, unto the pure, sabi ni Pablo sa verse 14, alam niya at napatunayan niya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo that there is nothing unclean of itself. Kung halimbawa, kumain ako ng kalderetang aso. Sorry, Ate Bambi, wala sa Ate Bambi. Halimbawa, kalderetang aso. Sa Jewish fable and commandment of men, bawal yun. Kasi pag kumain ka ng baboy, halimbawa, bawal din yun. Unclean yun. Ibig sabihin ba, dinudumihan ko yung sarili ko? Kung ako'y kakain ng halimbawa, lechong baboy, galunggong na walang kaliskis, dinudumihan ko ba yung sarili ko? Ang sinabi ni Pablo, hindi. Yeah. Kung alam niya na there's nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. So pag binasa niyo po yung Romans 14, may mga tao na dinicide nila na huwag kainin. Ang trabaho natin, huwag nating i-judge yung hindi kumakain. Halimbawa, si Brother William, ayaw niyong kumain ng baboy. Ako gusto kong kumain ng baboy. Siya, bawal akong i-judge, at ako, bawal ko din siyang i-judge. A better example, maraming Baptist churches po na hindi po nagse-celebrate ng Christmas. Sa context ng Romans 14, kung si Brother William ay nagse-celebrate ng Christmas at ako ay hindi nagse-celebrate ng Christmas for many reasons, hindi ko dapat siya i-judge at hindi din niya ako i-judge. Kasi para sa akin, alam ko na ito ay pure at ito ay pure para sa akin according to my faith. So, unto pure, all things are pure. So, yun yung tinutukoy po dito ni Pablo. Kung ikaw ay mananampalataya na, kahit sabihin ng mga false teachers na, ay, huwag mong kakainin yan. Huwag kang huwag kang magwawalis kapag gabi na. And many things, para sa'yo, kung ikaw ay mananampalataya, alam mo, all things are pure. So, yun po ang binabanggit dito ni Paul in relation sa mga false teacher. Pero yung second group na binanggit sa verse 15, but unto them that are defiled, So gumamit dito si Paul ng conjunction na but upang magbigay ng sharp contrast. Para sa mananampalatayang nalinis na ng dugo ng Panginoong Kristo, lahat ay puro, lahat ay malinis, pero sa mga taong defiled, ano yung tinutukoy dito, those who are defiled? Sila po yung mga polluted, corrupted, or stained. Contextually po, ito po yung nagpapatungkol sa mga false teachers. Kung igagalang natin yung konteksto ng chapter 1, ito po yung nagpapatungkol sa mga false teachers na described in previous verse. Pero pwede natin din po itong sabihin sa mga tao kung wala pa kay Jesus Christ. Kung ikaw sa ngayon ay wala pa kay Jesus Christ, ang tingin sa iyo ng Scripture, you are defiled. Hindi ka pa nalinis ng dugo ng ating Panginoong Kristo. You are polluted, you are corrupted. Sila yung mga tao na never naka-experience ng cleansing ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Anong kailangan kong gawin, Brother RJ, para malinis yung aking kasalanan? You need to repent and believe the Lord Jesus Christ. And you can do it, kaibigan, even today. Even today. Hindi mo kailangan ng many other things upang gawin. Lumapit ka lang sa Panginoon na merong pagsisisi at pananampalataya. Kung kailangan mo ng guide, nandito kami. You can approach any one of us. And we can explain to you the Scripture, how can you be clean. Pero kung wala ka pa kay Kristo, ang tingin sa iyo ng Scripture, you are defiled.
So, kung sa mga mananampalataya, all things are pure, dito sa mga defiled, sabi ni Paul, nothing is pure. Yeah. Hindi mo pwedeng kainin ito. Yep. Kasi ano to, bawal ang baboy. Bawal mong kainin ito kasi bawal ito sa batas. Ganan po ang teaching ng mga false teachers sa Crete nung panahon yun. That's right. Huwag mong kakainin, huwag mong gagawin ito. Bago ka kumain, maghugas ka ng kamay. Kailangan mo yung self-purification and so on and so forth. Ganun po. Kaya para sa kanila, para sa mga false teachers, nothing is pure. At in-explain pa dito ni Paul, sino itong mga false teachers na ito? Hindi lang sila defiled, sila din ay unbelieving. But unto them that are defiled and unbelieving. Ano ibig sabihin ng unbelieving, Brother RJ? Sila ay faithless. Yeah. They have never have the saving faith in the Lord Jesus That's Christ. right. Wala silang pananampalataya. At para sa kanila, nothing is pure. Hindi lamang yung kinakain ang hindi pure, even their mind, sabi ni Paul, even their mind and conscience is defiled. That's right. Yung mind, nagpapatungkol po ito sa understanding. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ang tingin sa iyo ng Scripture, ang iyong pag-iisip Yeah. ay defiled, marumi. Hindi lamang isip, pangalawa, yung konsensya. And conscience is defiled, are polluted. So, kung walang true faith ang isang tao, the thoughts, words, and action of this individual remain simple regardless of what they do. That's right. So, dinescribe dito ni Paul yung mga false teachers na ito. Bilang challenge, mga kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, ang pag-iisip ng isang taong wala kay Kristo ay talagang defiled. Yep. Just imagine yung mga relatives mo kung paano mag-decide para sa kanyang anak, para sa kanyang pamilya. Bakit naiisip na rin? Kasi wala pa sila kay Jesus Christ. That's right. Pero kung ang tao na yun ay masisave, pwede siyang magkaroon ng sound mind. Amen. And it's a different discussion. That's right. Verse number 16, so continuation, kinungklud dito sa verse number 16 ni Pablo yung description ng mga false teachers by exposing the contradiction between their profession and their practice. Merong pinoproclaim itong mga false teachers na ito, pero kinokontra ang kanilang binabanggit yung kanilang ginagawa. Tingnan natin, verse 16, they profess that they know God. Yung pong word na profess, ibig sabihin po nito, they declare openly. Yeah. Ipinagsisigawan nila, alam namin, kilala namin ang Diyos, kaya makinig kayo sa akin. Remember yung isang teenager, nakakita ako ng vision. Naalala nyo yung isang Pilipino noong World War I, i-restore ko ang nawalang simbahan. They profess it openly that they have the knowledge of God. But ang sabi dito ni Paul, but in works, they deny Him. Gumamit uli si Paul ng another conjunction upang i-introduce yung strong contrast ng words at ng deeds. Sinasabi nila openly, they presented themselves na religious authority, pinipresent nila, I have the knowledge of God, kilala ko ang Diyos, but sa kanilang mga gawa, they deny God. Sa kanilang ginagawa, they deny God. Ang ibig sabihin po ng word na deny, they reject God, they disown God, and they repudiate ang ating pong Panginoon. Although, they confess God with their mouth, ang kanila pong buhay ay contradict ang kanilang pong ginagawa. At ito pong verse 16, ito po ay isang test na pwede mong i-test kung ikaw pa talaga ay nakay Kristo. That's good. Hindi ibig sabihin ikaw ay baptist. Hindi ibig sabihin ikaw ay nabaptize na. Hindi ibig sabihin ikaw ay saved na, ikaw ay mananampalataya na. Even you profess openly or proclaim openly, kilala ko din Brad, ang ating Panginoon. Yeah. Ang tanong, kumusta ang iyong mga gawa? Yun. Kumusta ang nanay na kasama mo sa bahay? Ano ang nakikita niya sa mga gawa mo pang-araw-araw? Amen. Kasi ang nakikita namin every Sunday ay yung profession mo lang. Yun. Anong binabanggit mo sa amin? Pero you examine your lives, Yep. dinideny mo ba ang Panginoon? That's right. Kumusta ang iyong linggo? Buong araw ng linggo? Ikaw ba ay merong puso na, Panginoon, ngayong araw gusto kong sundin ang kalooban mo? Monday, bago ka pumasok sa trabaho, meron ka bang puso na Panginoon? Today, gusto kong sundin ang kalooban mo. That's right. Kahit minsan, kung nagkasala ka ng araw na yun,
meron kang puso na bumalik ang relasyon sa Panginoon. Kumusta ang gawa mo? Dinideny mo ba ang Panginoon? So, itong mga false teachers na ito, openly nilang pinoprofess or pinoproclaim na kilala namin ang Diyos, pero sa kanilang mga gawa, dinideny nila ang Panginoon. Itong denial na ito, it's not only verbal, but it's practical, which is revealed through their conduct. Amen. And then furthermore, Paul described the moral character that exposes their denial of God. Dinenay nila ang Panginoon. Ngayon, ano yung character nila? Being abominable. Pag sinabi kong abominable, kasuklam-suklam. Yung kanilang moral character, even sinasabi nila na kilala namin ng Diyos, pero pag in-examine mo ang kanilang character, sila ay kasuklam-suklam. Pag sinabing abominable, meaning something detestable, loathsome, or morally repulsive. Pinapakita po ng behavior na ito na kasuklam-suklam sila. Hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin po ng Diyos. They are abominable to God. They are offensive to God. That's the first description. Pangalawa, Paul described them being disobedient. He described them disobedient. Ibig sabihin, rebellious or refusing to submit. They don't like to submit. Kung mapapansin nyo sa Titus 1:10, kanina sa verse number 10, binanggit ni Paul that they are unruly. Hindi lang sila unruly, they also disobedient. Meron ng prescription ang salita ng Panginoon kung ano ang dapat gawin, pero they decide to obey the truth of the Scripture. So they are abominable and they are disobedient. Yung rebellion nila dito ay patungo sa Panginoon. Pinapakita nila yung kanilang persistent and willful disobedience sa Panginoon at sa salita ng Panginoon. So, disobedient. Suklam-suklam, and then abominable, and disobedient. And last, and unto every good word, reprobate. Kinunclude dito ni Paul ang kanyang final assessment. Ina-assess ni Pablo ang mga false teachers na ito. At ang kanyang final assessment ng kanilang spiritual condition, sinabi niya, unto every good word, reprobate. Pag sinabi pong reprobate, ito po ay disqualified. Halimbawa, kung ito pong word na reprobate sa Greek, ito po ay ginagamit sa yung mga nag-procure ng gold. Halimbawa, meron kang nakuhang gold. Kailangan mong painitan yung gold para yung mga impurities ay mawala at makuha mo yung 100% gold. Yung tawag po sa mga impurities, yun po ay reprobate. Yun po ay rejected. Yun ay hindi ginto, yun ay disqualified. Failing to the test. Hindi siya nakapasa sa test. At ang sabi ni Paul, ang final assessment niya sa mga false teacher, sa lahat ng kanilang ginagawa, they are reprobate. Disqualified. Hindi nakapasa sa kabanalan ng isang tao na kay Kristo. They are reprobate. Ibig sabihin nito, they are unfit for any genuinely good word because their lives contradicted the truth. Contradicted the truth. Kung halimbawa, bigyan natin ng example. Ito halimbawa, yung isang false teacher na in reality ay hindi talaga wala siyang relasyon sa Panginoon. Halimbawa ako ay false teachers. Sinasabi ko sa inyo na kayo'y manampalataya kay Jesus Christ, but in reality, wala akong pananampalataya kay Jesus Christ. That is disqualified. That is a reprobate. Na kung halimbawa ako ay talagang walang relasyon sa Panginoon at ako ay gumagawa ng good work, that good work is considered disqualified and reprobate. Itong pagiging reprobate na ito, their inability to produce good work comes from their defiled minds and conscience na binanggit ng verse 15. Dahil meron silang defiled mind at defiled conscience upon every good work na gagawin ng mga false teachers na ito, it is reprobate. Ano yung reprobate, Brad? Sa basihan ba ito ng standard ng tao? No. Ito pong standard kung saan sila pumalya ay sa standard po ng Panginoon. Sa standard po ng Panginoon. So, bilang challenge, I don't know kung ano po ang buhay po ninyo ng bawat isa. Nakikita lamang po kung ano ang pinoprofess mo tuwing araw ng linggo. That's right. Pero ang tanong, kumusta ang gawa mo? Kumusta ang gawa mo? Ito po ay sinasabi din ni Pastor James sa kanyang sulat na kung ako'y mayroong pananampalataya at wala akong gawa, patay ang aking pananampalataya.
Ito pong Book of Titus, marami nagsasabi na si Paul daw kinokontradict si Pastor James sa salvation kasi sabi ng ilan, Ephesians chapter 2, na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Challenge ko po sa inyo, i-examine niyo po ang Book of Titus. Ilang beses sinabi ni Paul, kailangan ng good works isang mananampalataya. Multiple times, binanggit niya dito, good works. Titus, kailangan mong magka-good works. Yung mga mananampalataya na kaibigan natin, sabihin mo sa kanila, mag-produce sila ng good works. Bakit? Kasi ang trabaho ng mga false teachers nito ay kahit meron silang pinuprofess sa kanilang gawa, yung kanilang good works ay reprobate. Tanong, bilang challenge po, dalhin po natin itong truth na ito sa ating pong kalalagayan. Sinasabi mo, kaibigan or Kristiyano, na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Sinasabi mo na meron kang pagkakilala sa Panginoon. Sinasabi mo na tagapagligtas mo si Jesus Christ. Kumusta ang iyong buhay? That's right. Kumusta ang iyong buhay? Qualified ba sa standard ng Diyos ang iyong buhay? O ikaw ay nasa buhay pa rin na dati mong buhay? Right. Na wala kang pakundangan na labagin ang utos ng Panginoon? May pagkakaiba po ang isang Kristiyanong tunay na ligtas na nagkasala at sa isang kunyari Kristiyano na nagkasala. Tinuro po ni John sa 1 John, ang isang taong ligtas na nagkasala, meron siyang attitude na ibalik at bumalik ang relasyon niya sa Panginoon. That's right. Pero ang isang Kristiyano, kunyari, na hindi ligtas, wala siyang pakundangan labagin ang Panginoon. That's right. Kumusta kaibigan? Meron ka bang puso na laging sundin ang Panginoon? Yes, not all the times magagawa natin ito. Pero isang mananampalataya, meron siyang buhay na gusto laging sundin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin, sinasabi mo na, Brad, save na ako, alam ko na yun. Pero ang tanong, kumusta ang iyong gawa? That's right. Kumusta? Pag tinanong ko halimbawa, iyong nanay, pag tinanong ko halimbawa ang iyong asawa, do they see good works sa buhay mo? Kasi kung hindi kaibigan, kailangan mong maligtas. That's I'm not right. saying na, I'm not putting doubt sa iyo, sa iyong salvation, but we're talking about here eternity. Amen. We're talking about here eternity. Kung nung time ni Paul ay may ganito ng klase ng mga Kristiyano na they profess that they know God, how much more in our time? That's right. How much more in our time? And I believe entirely na marami pong Baptist church members na hindi po saved. That's right. They Yeah. profess that they know God, pag tinignan mo yung kanilang gawa, walang pagkakaiba sa isang makasalanang never nakapagbasa ng Bible. So, ito po ang challenge ko po sa inyo. Unang tanong, meron ka bang profession of faith? Kung meron kang profession of faith, amen, very good. Ang second question po ng scripture po sa atin, kumusta ang ating good works? Kumusta ang ating paggawa? Kumusta tayo sa ating pang-araw-araw na buhay? Tayo ba ay nakakapasa sa standard ng Panginoon? Or upon every good work, we are also disqualified for reprobate? Kung hindi kaibigan, kailangan mong maligtas. Kasi ang kaligtasan po ay hindi po pagiging baptist. Ang kaligtasan po ay hindi po tubig bautismo. Hindi po ang kaligtasan ay pagsisimba. Ang kaligtasan po ay kailangan mong magkaroon ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya kay Jesus Christ. At ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pusong gustong sundin lagi ang Panginoon. Yun po ang pagkakaiba ng isang taong ligtas na nagkasala. Ang isang Kristiyano po na nagkasala, you can read 1 John and you can see it in 1 John. Ang isang Kristiyano pag nagkasala, may puso siyang gustong bumalik sa Panginoon. Panginoon, patawad, nagawa ko na naman itong mali na ito. Pero Panginoon, tulungan mo ko, ayaw ko nang gawin ito. Ganun po ang isang ligtas. Pero kung ang puso mo ay wala kang pakundangan na gawin ang kasalanan nito, week after week, day every day, probably you are also hindi ka talaga ligtas. That's something that you need to examine, kaibigan. Pero ito pong Book of Titus, ito pong chapter 1, ito po ay nakasentro kung paano si Titus i-organize yung mga church. At sa gitna ng pag-organize niya ng mga church, may malaking problema si Titus. Yung pong mga false teachers sa Christian panahon. At sa ating panahon, habang tayo ay nag-evangelize, we're planning to start churches in different areas, ang false teachers din po ay everywhere. That's and right. we need to help and to guide yung mga
converts, yung mga binabible study natin, to be aware of the false teachers. Amen. Yun po ang message ng Book of Titus sa bawat isa. Shall we pray? Manaming Diyos, salamat Ama sa Titus chapter 1 na ipinakita niyo po sa amin ang katangian po ng mga false teachers. Salamat Panginoon dahil binigyan niyo kami ng idea na pwede palang merong mga tao na ipinupropess nila, nakilala nila ang Diyos, na sila ay religious authorities, pero in reality, hindi pala talaga sila galing po sa inyo. Panalangin namin naman na tulungan niyo kami bilang mga mananampalataya in our time na magkaroon kami ng testing mindset. And I pray na kung sa amin pong kalagitnaan ay meron pong wala pa kay Kristo, I pray na nawa sila Ama ay mag-respond sa imbitasyon ng pagsisisi at pananampalataya. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray.